Meron muli tayong update patungkol po sa ating minomonitor pa rin na si Tropical Storm Ada with international name na Nokain. Huling namataan ng bagyong Ada sa layong 335 kilometers silangan ng Katarman sa Northern Samar. Taglay ang hangin pa rin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 80 kilometers per hour. At kumikilos pa rin bahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, kung mapapansin po nila, patuloy ang mga thunderstorms at paminsan-minsang malalakas na ulan dito sa halos buong Kabikulan, gayon din sa may Eastern Visayas at hilagang bahagi pa ng Panay, Negros, and Cebu Islands. Asahan din ang mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw dito po sa may Quezon, maging sa may Marinduque, Romblon, natitirang bahagi ng Visayas, Northern Mindanao, and Caraga region. Magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay at kung biglang rumagasapo ang tubig sa inyong lugar, mag-antabay po sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories at makipag-coordinate na rin sa inyong mga local government units for possible evacuation. Asahan naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan overnight, may tsansa lamang po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Ang natitirang bahagi ng Luzon, meron pa ring amihan or northeast monsoon na siya magdadala pa rin po ng generally fair weather conditions. Partly cloudy skies naman in general, sasamahan lamang po ng may hinang ulan, lalo na po dito sa silangang parte sa may Cagayan Valley and Aurora as well some portions ng Cordillera Administrative Region. Base rin sa ating latest animation, wala pa tayong namamataang anumang weather disturbance, mapa low pressure area or cloud clusters na papasok ng ating bansa sa susunod na 4 na araw. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan pa rin kikilos ang bagyo ngayon at bukas, pahilagang kanluran. No? So we're seeing na mananatili pa rin ito as a tropical storm with around wind intensity of 65 to 75 kilometers per hour. Ibig sabihin yan, dahil siya ay mag-move northwestward, lalapit ito sa mga probinsya po ng Northern Samar and Catanduanes. Maglandfall man po ito o hindi, maapektuhan pa rin po directly dahil ang ating radius na tinatawag o yung lawak from the center hanggang sa pinakang outer part ng bagyo ay 400 kilometers. Mahagip pa rin po itong Eastern Visayas, Bicol region at yung mga nearby areas pa sa may Caraga, sa may Quezon na mga pabugso-bugsong hangin at may kalakasang mga pag-uulan. Samantala, base po sa ating forecast confidence cone na tinatawag o yung cone of probability, itong malaking circle na ito, no, possible na pumasok pa rin dyan o dumaan yung sentro nitong si Bagyong Ada, alinman dito sa nasa paloob po ng forecast confidence cone. At itong kulay dilaw naman, ito yung tinatawag nga natin na radius, hindi siya perfect circle, may mga areas, kagaya dito sa may hilagang bahagi po ng bagyo na mas malawak ang bagyo, mas maraming hangin na dala-dala at mas may mga pag-ulan doon as compared doon sa ilalim po na bahagi ng bagyo. Sa ngayon po, meron tayong wind signal number 1 sa 16 na lugar. Kabilang na dyan ang southern portion of Quezon, meron na po tayong wind signal number 1. Ganyan din sa buong Bicol region, kabilang ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Masbate. Signal number 1 din po sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, at Southern Leyte. Signal number 1 din sa hilagang bahagi po ng Cebu, kabilang na po ang Bantayan and Camotes Islands, at signal number 1 pa rin sa may Dinagat Islands at sa may Siargao and Bukas Grande Islands sa Surigao del Norte. Kapag meron tayong wind signal number 1, malalakas na hangin ang posible hanggang 60 kilometers per hour. Hindi pa rin natin inaalis yung chance na magtataas din tayo ng wind signal number 2 dito po sa may pinakang silangang bahagi po ng Samar Island, sa hilagang bahagi ng Eastern Samar, sa eastern portion ng Northern Samar, at sa silangang bahagi po ng Catanduanes habang lumalapit sa mga kalupaang ito yung sentro nitong si Bagyong Ada. At bukod pa riyan, makakaranas din po ng pabugso-bugsong hangin ng ilang bahagi pa ng ating bansa dahil pa rin yan sa northeast monsoon at dun sa outer part or outer cloud bands nitong si Bagyong Ada. So for tonight, Batanes and Babuyan Islands, Ilocos Norte, Aurora and Quezon, lahat po ng mga mararamdaman nating pabugso-bugsong hangin ay dahil po sa amihan. Kabilang na rin dyan ang Lubang Islands, makakaranas din po ng gustiness, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Islands, Bicol Region, buong Visayas, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, hanggang dito po sa may Davao Oriental, Davao Occidental,
at Sarangani. And by tomorrow, malaking bahagi pa rin po ng ating bansa magkakaroon ng mga pabugso-bugsong hangin, Mapa Batanes and Babuyan Islands man yan, even down dito sa may Dinagat Islands and Surigao del Norte. At sa darating panalinggo, kahit medyo lalayo na itong si Bagyong Ada, we're seeing na meron pa rin mga pabugso-bugsong hangin na mararamdaman dito sa may Luzon and Visayas. Yan po ay dahil dun sa outer bands ng bagyo at dahil na rin sa northeast monsoon. Pagdating naman sa mga pag-ulan, aasahan pa rin po yung heavy to intense sa mga pag-ulan dun sa mga pinakamalalapit dun sa bagyo, sa may easternmost sides. Overnight po yan. Simula ngayon hanggang bukas, aasahan nyo hanggang 200 mm sa dami ng ulan sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Kaya mag-ingat na po sa banta ng mga pagbaha. Hindi lang doon sa mga low-lying areas, no? Pati yung mga minsang hindi po binabaha ng mga lugar. Meron din possibility ng pag-apaw ng mga kailugan, o biglang pagragasa po ng ating mga ilog, at sa mga mountainous areas naman, mataas din po ang tsansa ng pagguho ng lupa. At dito rin po sa may Albay, kung saan nandun nga ang Mount Mayon, mataas din po ang tsansa po ng lahar flow dun sa mga malapit po doon sa bundok, no, kapag meron tayong mga volcanic activity ng Mayon. Samantala, 50 to 100 mm naman ang posibleng dami ng ulan ngayon hanggang bukas ng hapon sa may Camarines Sur, Masbate, Samar, Biliran, down to Leyte and Southern Leyte. Yung 50 to 100 mm po ay equivalent sa 50 to 100 liters kada square meter po ng lupain doon sa mga probinsya na nasa kulay dilaw. Mataasin po ang tsansa ng mga pagbaha sa mga low-lying areas. Ang natitirang bahagi po ng ating bansa, aasahan din, may mga ilang lugar din na magkakaroon ng pag-ulan. Hanggang bukas po yan ng hapon. So pinapayuhan pa rin natin ang pagbabaon ng payong sa Quezon, Marinduque at Romblon. Asahan yung kalat-kalat na ulan dahil kay Bagyong Ada. Maging dito rin po sa may Camarines Norte, natitirang bahagi ng Visayas, gayon din sa Northern Mindanao at sa Caraga region. Pagdating naman po bukas ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon, ito yung time kung saan nasa may silangan po ng Camarines ang sentro ng Bagyong Ada. So may mga lugar pa rin pinakamalapit sa bagyo. Ito po 50 to 100 mm ang posibleng dami ng ulan simula bukas ng hapon sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Kaya't mataas pa rin po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, knowing na ilang araw na nagkakaroon ng mga pag-ulan dito sa hilagang bahagi ng Kabikulan. Pagsapit po bukas ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon, meron din kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms dito pa rin po sa amin sa Quezon, maging sa Marinduque, down to Romblon, natitirang bahagi ng Bicol Region, at maging sa Eastern Visayas, lalo na po sa may Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Medyo improving na po yung weather conditions. Simula po bukas ng hapon dito sa may Leyte, Southern Leyte at Biliran. At yung mga hindi natin nababanggit na lugar, no, asahan naman yung mga isolated light rains kung sa natitirang bahagi ng Mindanao. Mag-i-improve na po yung weather condition. Pagsapit po bukas ng hapon, maging dito rin sa may western section po ng Visayas and some portions of Mimaropa, improved weather conditions naman. At meron na po tayong gale warning, yan po ay dahil kay Bagyong Ada, meron po tayong 2.8 hanggang 5 meters na taas ng mga pag-alon dito po sa may eastern coast of Catanduanes, eastern coast ng Albay, silangang baybayin po ng Sorsogon at sa baybayin din po ng Northern Samar. So yung 5 meters, equivalent po yan sa halos 2 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. No? Delikado ito for small sea vessels, lalo na yung ating mga kababayan po na nangingisda. So most likely, dahil meron na rin pong signal doon sa mga nabanggit natin ng mga baybayin, hindi na po tayo papayagan na pumalaot dahil delikado po ito. No? At magpapatuloy ang ganito kaalon na karagatan at masungit na panahon hanggang bukas, araw po ng Sabado. Yung silangang baybayin pa ng ating bansa, apart from Eastern Visayas and Bicol Region, magiging maalon din po sa silangang baybayin ng Mindanao hanggang 3.4 meters o nasa isang palapag ng gusali. Sa may Northern Luzon, ganun din po, halos 3.4 meters din yung maximum wave height. Habang dito naman sa natitirang baybayin ng ating bansa, dito sa may West Philippine Sea at saka sa may Sulu Sea, nasa 0.6 hanggang 2 metro ang taas ng mga alon, lalo na kapag may thunderstorms. At para naman sa ating mga kababayan po sa coastal communities, meron po tayong storm surge warning or babala sa daluyong. Ito yung pagragasa po ng tubig dahil sa malakas na hangin na dala ng Bagyong Ada. 1 hanggang 2 metro, posible po, no, bukas at sa Sunday,
early Sunday sa may Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Magi dito rin sa may Northern Samar and Eastern Samar, lalo na po yung exposed sa may Pacific Ocean, yung nakaharap po sa may Dagat Pasipiko. Mataas ang chance na magkakaroon ng mga daluyong. So please mag-observe po tayo. Kung meron tayong untoward na mga napapansin na matataas na mga pag-alon, makipag-coordinate sa inyong mga local government units. At yan muna.